tugang, good morning. Diyos maray na aga po sa iyo entero. Ngunyan sa programa natong Straight Talk kasama si Olap Gotladera sa adlaw na Sabado, October 18, 2025. Ini po ang sa iyo sa diri na programa didi sa Facebook Live asin sa ato mga viewers sa bilog sa Kinabaan, hali dyan sa Ontario, Canada. Good morning, asin good evening sa iyo dyan. Asin sa ato man mga viewers dyan sa Amerika, asin sa Europa. Kung din man kamo sa niyan, sana po nasa maganda kayong kalagayan. Good morning man, asin mauran na good morning didi sa ato sa straight from Bulan, Sorsogon. Diyan po na adlaw na ini talagang siksik po ang sa ato mga bareta asin na ato two-header na mga bisita sa ato makakaulay na Soreco 1 General Manager, wala iba si Edwin Garcia. And taod-taod man po sa oras na alas 8, makakaulay man nato si an inaabangan sa nagabos an sa ato interview kan retired Colonel Ariel Querubin. Diyos maray na aga po sa 63 barangays didi sa Bulan, Sorsogon. Abot kita maski diin po sa Pilipinas. Asin maimod nato mga tugang kalagayan ng panahon hali po sa pag-asa kung mapaimod nato noy sa ato mga mapa kundiin didi po sa ato sa Sorsogon an tropical storm Ramil ay naging signal number 1 na po. Naging signal number 1 na po kita didi sa Sorsogon. And yun sa ato mapa kung mapapaimod nato ang bagyong Ramil, no? Sana naman hindi maging malakas ang pag-ulan asin ang hangin, no? Kay mga tugang inaasahan man na didi sa ato na lugar, lalo na po didi sa Bicol region, magiging mauran ang tinatayang panahon didi sa ato lugar. So, kung mapapaimod nato ang Tropical Cyclone Bulletin number 7, ang international code name sini is Feng Shen, issued kanina na alas 5 sa aga. Valid po ini na broadcast sa Pag-asa DOST hanggang alas 8 niya na aga. Naging tropical storm na ini na bagyong Ramil. Ang lokasyon sini ay estimated nasa 305 kilometers east of Huban, Sorsogon. So mismo ang Huban, Sorsogon. Good morning sa ato mga kabubungto diyan sa munisipyo kan Huban, no, lalo na diyan sa ating butihing mayor, Mayor Botox Pulyeros. Good morning, sir, Mayor Botox. And diyan po ang lokasyon kundiin reference point, no, sa tropical storm Ramil. Asin magkakaigwa ini sin maximum sustained winds of 65 kilometers per hour near the center, and may inisin na pagbugso, no, gustiness na aabot sa 80 kilometers per hour. And ang dalagan po sini kung maimod nato sa weather track, paimod nato yan to na per day na weather track sa Pag-asa, pakadto po ini sa westward, no, westward with movement of 20 kilometers per hour. So malaksi pa nga ni Noy ang motor, mas malaksi pa nga ni ang motorsiklo pag magpadalagan, no? So medyo ano man ini, stay put siya na naghihiwag, and sinasabi nga ni na may warning man, no, itong in effect
ang tropical cyclone warning system ay nasa signal number 2 ining mga lugar didi po sa Camarines Norte, Catanduanes, asin ang northern portion sa Camarines Sur, mga tugang. So parte sa northern Bicol inabot pa sa signal number 2. Didi naman sa ato, nasa signal number 1 kita, ang wind threats ini medyo makusugman ang hangin. Halos intiro po ini na nasa Cagayan, sa norte, kaupod ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, hanggang Central Luzon, pababa, abot ini hanggang didi sa ato sa may northern Bicol, and signal number 1, no? And then signal number 2 diyan sa may Camarines Norte, Catanduanes area. So pag maimod po nato sa ato mapa, Noy, may tracking kita na mapapaimod. So yung saro na may ito na may mga petsa, maimod nato ang mga petsa. So okay, nandiyan na, naimod na nato. So niyan na hapon, halos abutan na northern Bicol portion, no? October 18, Sabado, 2 p.m. aabot na yan sa may parting Catanduanes, no? So maupo yun. Expected dyan ang mata ng bagyong Ramil. So mag-ingat po kita mga tugan. Sabi nga ni isang mga Bisaya, mag-amping, no? Mag-ingat, mag-amping kita, lalo na po sa pag-uran, mga makusugan na pagbugso, no? Sa hangin, asin ang pag-uran. Kaya matitesting na naman, Noy, ay ni na mga flood control projects sa gobyerno. Kung nag-aaser ini, kung epektibo ba ang mga flood control projects, lalo na po didi sa ato sa Bicol region. Okay, so mao po, good morning man sa ato mga ka-parokya dyan sa St. John Paul II Parish. Niyan po na maabot na October 22, no? Batog sa October 13 pa, duro-diretso po ang kanira ang kanira na tinatawag na patronal fiesta, no? In honor of the patron St. John Paul II, sa maabot na adlaw, October 22, may mga mga aktibidades, lalo na diyan sa Immaculate Conception Subdivision, didi po sa may parting Pawa, kundiin yun ang simbahan ng St. John Paul II Parish. Sa October 21, magkakaigwa sa alas 4 sa aga, Sindon Procession, atab po na prosesyon, asin sa alas 7:30 sa aga sa October 21, may misa po na gaganapon dyan sa St. John Paul II. And syempre, ang pinaka-feast day sa St. John Paul II, niyan na October 22, niyan po na Miyerkules, sa alas 9 sa aga ang concelebrated Mass. Ang pinaka-celebrant doon, si Reverend Father Rene Piñero. Siya po ang ICP Immaculate Conception Parish Priest. Kaupod po ang kapadian, asin ang iba pa na mga opisyales sa lokal, no, na parokya sa St. John Paul II. Happy Fiesta sa ato dyan sa St. John Paul II Parish Church. Okay mga tugang, ang tabayanan po niyo taod-taod na ato pagiging panayam kay GM Soreco GM Edwin Garcia, and maaraman ta kay sa aga paimod dato may unsin advisory sin brownout, no? Whole day power interruption. So siguro ko pwede nato
ulay na si standby kita. Okay, no? Standby natin si GM Edwin Garcia. Kay tatawag yun. Okay? So, naka-Bluetooth kita. Pick up naman pagka tumawag siya. No? So, mga tugang, sa ato man mga viewers, ngunya na pagkaaga dyan sa Barangay Obrero, good morning kan ex-cap Etot Morata, asin kan ayan, watching man sa ato amigo si Carlo Morata dyan man sa sentro, no? Okay, good morning man sa ato mga viewers sa iba-iba na mga bungto. And mayad na Matnog, dyan sa Matnog, Sorsogon. Good morning, Mayor Bobit Lee Rodriguez. Asin dyan man sa Irusin, good morning sa ato Mayora man doon, Grace Yu. Asin dyan man sa Magallanes, kan ato mga kapitbahay didi sa Bulan, Sorsogon. And syempre sa local government unit of Bulan, good morning sa ato acting Mayor Cheska May Robles, Acting Vice Mayor Dandin Corsiga, asin sa mga SB members, particularmente ang amigo ta padihon si Konsihal Chito Hao, good morning. And may advisory man and manungod ini sa SB Cup, kanselado po base po sa post ni Konsihal Renz Aler Guelas na kanselado ngunya na adlaw. And dahil po sini sa epekto san bagyo, okay, so kanselado ang SB Cup Season 4 opening niya na hapon. Para po sa ato mga basketball players, as in ang mga mapartisipar, may ipopostpone po ini, so kanselado ngun niya na adlaw dahil po sa mauran ang panahon niyan. So mag-ingat-ingat na lang po kita intiro. And good morning sa ato man dyan sa Bulan Public Market, asin sa manlaylay na lugar didi sa ato sa Bulan, Sorsogon. Sa 63 barangays, good morning sa iyo. Sana po we stay dry, no? Maging iwas kita sa hapdos, iwas kita sa uran, asin imuduntaan ato kapalibutan, lalo na po kung sugad sini na makusog ang pagbuhusan uran. Okay, sa ato man mga shoutout nato sa mga viewers nato diyan sa din pa baya sa Hong Kong, sa Guam, nag-i-remote man sa ato mga kababayan nato, ang mga OFWs, taod-taod magkakaigwa kita sin interview kay saro na Medal of Valor awardee. Wala iba si retired Colonel Ariel Querubin, manungod sa mga kaganapan diyan sa Manila, kundiin padagos, no? Duro-diretso ang mga rally, manungod po ini sa flood control controversy, asin sa mga korupsyon na nagaganap diyan sa ato gobyerno. So talagang minaman-manan na ini kung ano ang dalagan sa mga investigasyon, lalo na po diyan sa ICI, no? Tinatawag na ICI or Investigation Commission on Infrastructure. Okay, so daghan po pati ang ato mga kaurupod sa media, nagpadaraman sa ato sin mga kahaputan para kay retired Colonel Ariel Querubin. Aktibo pa ini sa kaniya advokasya, lalo na po sa mayad na paggogobyerno. Okay? So, okay naman ang nasa atong background, ano? Nababati man kita ang audio na to. Okay, so ayos man kita, lalo na po sa technical. Kay medyo nag-upgrade man po kami dito, mga tugang. Kung maimod po niyo, mayroon kita mga sponsors. Good morning man kan Attorney Boots Corvette. And sa mga kaurupod man dyan sa kaniya mga
scholars, no? Scholars ng bayan didi sa Bulan, Sorsogon. And syempre ang JC and Twins gas station and sa ato man na Bulan Veterinary Clinic, Bulan Vet Clinic dyan sa Barangay Aquino. Okay? So kung mapakapon ka mo sa iyo kuting ayam, doon lang ka mo magdarasan sa iyo mga ataman, no? Kay puhan na pirmi man na papacheck up ini na ato ng mga inaataman na mga fur babies ang tawag, fur babies, ayam, asin meow meow, no? Kuting, sabi nga ni Kong Kiko Barzaga, meow meow. So mao po 'yon mga tugang, ato mga sponsors, syempre sa ato kape, mainiton pa, Nings Restaurant, salamatunon sa Nings sa imo pag asikaso. And syempre ang sa ato man Amaras Photography Studio, at kung kaypuhan po niyo ang mga requirements sa mga events niyo, graduation pictorials, asin ang mga birthdays, no? Amaras Photography Studio, available po yan anytime. Okay mga tugang, hulat-hulaton lang nato. Shout out sa mga taga-barangay Santa Remedios, kay Sir Mike Guarin. Good morning, Sir Mike. And ang tabayanan po, taod-taod sa ato magiging guest. Ngunyan man adlaw sa ato kasaysayan, ngunyan na adlaw man, October 18, nagkaigwasin na canonization, no? Ini si ang una-una na santo sa Pilipinas, wala iba si San Lorenzo Ruiz. So happy feast day po sa ato, lalo na po sa mga Katoliko. Ang una na santo, wala iba si Saint Lorenzo Ruiz, no? Tawag diyan internationally San Lorenzo or Lorenzo Ruiz of Manila. Okay mga tugang, so inulat lang nato ang call. Okay pa kita, partner. So mga tugang, taod-taod aramon ta ang mga kaganapan diyan sa Metro Manila, kundiin maaraman ta ang magiging sitwasyon, lalo na po kung ano ang dalagan sinina investigasyon, asin ang mga hearings, no? Lalo na po ang mga kaso sinina mga involved, no, sa flood control projects, asin iba pa na mga ghost projects. Okay? So hopefully makuha nato ang i-post nato ito na advisory sa Soreco. Noy, may advisory po kita sa aga na power interruption. Power interruption, ay na daw yan to. So magkakaigwasin na power interruption didi sa ato sa siniserbisyuhan sa Soreco 1. And batog yun na 6 a.m., no? Maimod na to, 6 a.m. hanggang gabi yun. So paralanat naman kita sini, kundiin, Cararigos, o kundiri pakadto sa Sorsogon, no? Alam na this. Pagkasugad sini na nagba-brown out sa bulan, daralaga na ini, kundiin. Okay? Hay na daw si GM, no? So pwede sa tumawag sa messenger nato o kundi sa phone number, ano? Okay. So i-ano lang nato, base nagmamahaw pa ini 09. Okay, mga tugang, sa ato man mga sponsors, sino pa ba ya? Ang atong mga sponsors, ano? Halos kompleto na. And taod-taod may imod man nato ang video ni GM or video ni Attorney Boots Corvette. Okay? So makakaulay nato kunya na pagkaaga si GM
Soreco GM Edwin Garcia. Okay, wait lang ko 5 minutes. Okay, so play na muna nato yadto na ato video kan attorney Boots Corbete. Okay? You love, I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. She tells them your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby. Don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm rock-a-bye, baby. Don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. She tells them, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. She tells them your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Straight Talk kasama si Olap Gotladera sa atong mga viewers. Diri pa kita nakapagpakilala kanina, and salamatunon po sa paghatag niyo sa iyo oras, and syempre niyan po medyo nakasuksok kita sa atong mga balay, kundiin mauran, no? Mauran ang panahon, kaya diri kita luwas, and timing man mga tugang na nagpo-programa kita ngunya na pagkaaga, and pupudan na lang po niyo kami sa loob ng 2 oras. Batog po kita alas 7 sa aga hanggang alas 9 po kita, and taon-taon sa alas 8 sa aga makakapanayam nato pura iba ang retired colonel na si Colonel Ariel Querubin, no? Aktibo pa ini lalo na po sa mga advokasya laban sa korupsyon, laban sa katiwalian, no? And syempre siya man ang tinatawag na nakaresibe sin Medal of Valor, no? Taon-taon i-explica nato 'yon kung ano ang Medal of Valor, no? Pambihira po yon na medalya na hinahatag sa saro na military personnel, kundiin nagpaimod ini, nagpamalas sin kabayanihan, no? Kabayanihan. Sabi nga ni kung sayo ka na military man, no? Military personnel, at maupo, no? So okay, pwede na nato tawagan sa Messenger. Ano ko na lang ini, ano? Okay. So tawagan ta si GM
Okay, para po sa mga karagdagang impormasyon, lalo na po sa... Okay? Babati naman kita, ha? Oh. Good morning! Good morning! Hello. Yes, GM, live po tayo sa Facebook Live sa Straight Talk. Hello. Good morning, GM. Hello. Opo, good morning. Oh, parang choppy-tappy ang kuhan. Opo, Hello. nababati po. Hello. Hello. Go ahead, GM. Hello, go ahead, GM. Batiun ta na ato mga listeners. Hello, GM. Okay, nagkakaigwa kita sin technical problem. Kanina ayos naman ang ato okay. So alright, ano na lang nato. Hello. 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 Yes, on air po tayo, GM. Yes po, opo. Good morning. Batiyo na to ang mga ato viewers sa Straight Talk Facebook Live. Yes po. Opo. Meron tayong announcement, GM, para sa aga. Yes. Sa aga tabi may kung kita power interruptions. Power interruption dahil sa NGCP na maintenance work. It's mapatog yan 6:30 hanggang 6:30 p.m. So 12 hours. Hopefully hindi rin man magkapot sa 6:30 p.m. or earlier. Oo. Matatapos siya. So GM, halos every month may kita sugad sinin na service, ano? Yes po. Si ng palit san ko sige upgrade san kuan maintenance work san NGCP tabi yun. So di rin man talaga pwede haliyon yun. Otherwise, pag naraot ang linya niraan NGCP baga ang linya san NGCP may nag-supply sa Soreco 1 and Soreco 2 and all electric cooperatives. So talagang kay buwan na rahimo yun. But hopefully pag madagusan ang substation sa Abuyog na what na gusto mo sa NGCP, mamalilesa na yon na interruptions kasi pag may supply tahali pa sa Daraga, so sa Daraga substation sa NGCP, so pag may tatrabaho na trabaho on maintenance work from Daraga to Sorsogon City, apektado kita kasi halis sa Daraga ang supply ta. Pero pag hali na sa Abuyog ang supply ta, maski may tatrabaho sa radyan from Daraga to Sorsogon, since Abuyog na halis ang supply ta, di rin kita apektado sa yung trabaho dito. In the same manner na pag may interruption from Daraga to Sorsogon City, apektado kita. Ang NGCP, we're referring to NGCP transmission lines sa. So, siyempre, kasi halin sa Daraga supply ta. So, kung ano man ang activity ng imo dito na magresulta sa pagpundo sa power supply sa NGCP, apektado po kita. And pag may interruption man ito, so hopefully, hindi na Abuyog substation, doon na kita magkukuha sa supply. Hindi na nila magkukuha sa Daraga. So, kung ano man ang mangyari from Daraga to Sorsogon City, di rin na kita apektado kung may maintenance or may fault dito ang linya. Di rin na kita apektado. So, GM, so yun ang kuhan. Yes po. Medyo na ano lang ato mga balay, no? Lalo na po ang mga konektado sa Soreco kay ini po na bigla na lang na brown out, no? Medyo napapadalas po ata yung tinatawag na ano ba yan? Flicker or opo. Kumusta naman po yan? Actually, di lang properly na-report sa ako. Otherwise, madali kung naimuan man remedyo, ang nangyari pa no sa minsan, of course, ang line man ta. Pangara, pag may report,
ito troubleshoot, kukuhan, i-restore. Mhm. But sometimes ang pinakakausa diri manahali. So pagan kalintura Mhm. pag binulong mo sa sinina biochesic, mawarang kalintura mo pero kung may tonsillitis ka or may Wala. mga infection ka na diri nahali, mabalik ang kalintura. Mhm. So sometimes serious na nangyari sa lineman na pag diri properly reported and kuan. Mhm. Diri ta nakukuha ang pinakakausa. So the last time is paulit-ulit because ang nangyari, normally ang kausa sa brownout ali sa kuan, ali sa mga lateral doon sa mga barangay kunhain ang daghanan vegetation, ang mga puno sang kahoy, Mhm. ang mga dahon, ang mga sangasan kahoy, lupi. Mhm. So may nan primary causes and interruption pag nagduduot o nahulugan sa mga kuan sangasang kahoy or sometimes mga ini na mga bayong o mga tamsi Mhm. or mga hayop like tuko or minsan halas, Mhm. nagkakausa man siya. So but then normally na-experience yan tayo ni doon sa mga haragyo, sa Mhm. mga makahoy na lugar Mhm. na diri man dapat madamay ang sentro sambulan o ang mga pinakasentro. So siyempre pag restore mo, pag nahali na nagduduot, mabalik ang power. Mhm. Pag tagtaod, maduot naman kasi dapat haliw ng kahoy o bawasan. Mhm. And the problem is, kay naapektuhan minsan ang sentro sambulan. So, may tatawag kita ng mga protection or isolation device na dapat pag yato lang dito banda sa Pulot or sa Kalumagon or dito sa Rojas or sa Lulos ang interruption, dapat di rin na makabot dito sa backbone line. Mhm. So minsan may mga ingagawin kita na recloser sa mga mechanical devices na dapat pag na-sense niyan fault doon sa area na yon, i-isolate siya. Dapat di rin niya damayon ang mas dagan na consumer. Or kaya may mga fuse kita na dapat pag may fault dito sa luro, dapat or sa downstream na diyo ang consumer, dapat di rin ay makabadla na fault dito sa upstream sa daghan na consumer. So GM, Lately, opo. nagkuhan kita, nag-adjust kita sa settings sa mga reclosers mga devices So, kay pala ni adjust. So, hopefully, medyo marimedyohan na siya na di rin na maapektuhan ang kadakuan sa bulan. Kung may mga fault sa downstream o sa mga laterals. So nabanggit niyo po GM yung kaipuhan na may unsin mga clearing man an ato mga barangay. Yes, So so, nakukuha nato number one ang po yan. support sa barangay man. Yes, so dapat reported na rin yun, lalo na kung nagkukuha na, ini na isasabi na nag-spark o nagkakalayo na may nagduduot, dapat properly reported sa barangay. Mga number one, wala sinipa na nagkausa sa kuanira, sa brownout doon sa lugar na, kundi mao yun. Mhm. So hopefully, i-report pangunta sa mga barangay yun. Lalo kung naimod na may nasusunog na ng mga dahon, Mhm. sigurado nagkakausa yan sa interruption. GM, manungod naman sa energization lalo na didi sa bulan or sa area coverage ng Soreco 1. Kumusta naman po ang ato energization yung pagka kaigwasin kuryente na sa mga far-flung barangays? May mga programs, may ongoing program kita na in-implementaran, City Electrification Program. Kunain ang mga indigents or mga marginalized na member consumers na cannot afford or medyo haragyo na kay puwanta butangan simpag na linya, ongoing man. Like, may kita dyan sa Kuko Kapitan, parang last year tapos na sa Del Pilar. So, ongoing man po siya. So, nahatagan man si energization or electrification program project in Inakuan. Mga
bago na member consumers na nasa harayo na lugar. Mhm. Sarupa GM, Oo. manungod naman po sa mga aplikante, mga bagong aplikante sa Soreco Uno, nagpapakabit sira. Wara ada sin supply sa metro, sa kontador. Opo. Yun na nakaagi na 2 months nagkamayong gadasin kuan. Problema sa supply sa kuan. I think one issue is kulang ang supply sa market sa mga kontador. Mhm. Kasi mga imported man ini normally usually halini sa kwan. Diba sa China, di ba sa Korea. So Mhm. dito ininiri mo. So parang nagka-problema. Sa nagpa-bidding kami, halos wala nag-participate. Siguro kulang pang supply sira. Mhm. So nagdalawa na failure of bidding. So pag nagpapabidding, may timeline siya na yung sunod. So Mhm. ang regular bidding, nag-abot yun sa mga more than 2 months yun to 3 months. So since nag-failure siya, nag-abot sin negotiated procurement. So singan hanap pera sin kuan, sin supplier. Kasi wala nag-participate. Doon na failure of bidding. Mhm. Wala nag-participate. So hopefully kung yun na first bidding may nag-participate, nakakuha na tulos kita si kontador. Mhm. So niya nag-negotiated, nagkamay sin negotiated procurement. May nahanap na sira. In fact, dito sa kuan, diri man kaya mag-supply sin one time. So baka mag-supply lang sin Bio. Kasi paabot pa lang ko na ang supply niya. Mhm. So I think mga 500 kilowatt-hour meters lang. Hopefully, makukover na sa dainin ng mga backlogs me. So Opo. 500. Then the next 1,500 is after 45 days. Mhm. So yun ang kuan, ang mga limitation minsan sa procurement process tanan ang situation sa market. So yun Opo. man ang kuan. So GM, Sabi yun. GM sa masunod na semana, ma-expect na ba natin na may supply na ang Soreco sa mga kontador? Hopefully ma-issue kami sa PO niya na week. Kasi grabe na proseso, may contract, mahatag sa performance ban, Mhm. may notice to proceed. So, ma-issue kami sa purchase order. So yun, nakakomply na sir sa performance ban, nakabayad na, nakakuha na kami sin kontrata, nagpirmahan na kami. So, ma-issue na lang sa notice to proceed ng purchase order. So, pag na-receive na ang purchase order, available naman ng 500, ikupan na nila. So, yung na backlags mi sa mga kontador sa member consumer. I mean, aside sa bulan, of course, may man di-decide pa na lugar na talagang ano ba nga ni dahil apurado, nagkakanya-kanya na pagbakal sing kontador. Mhm. So, yun. So, panala kami sin Bio na pasensya na ulat-ulatan lang po, maabot man po yun na mga kontador. Opo. So, GM, may kita sin, although diri man kita tatamaan didi sa Sorsogon, nasa signal number 1 kita. Kumusta man po ang preparasyon sa ato Soreco Uno, lalo na po na may bagyong Ramil? Oh, actually, permi man po preparado ang Soreco 1, pag-irusyon na permi man naka-standby ang mga tao ta. So, just in case, iyada man para pag-restore tulos sa kuan. So, ready man po kita. In fact, nakapadara nga na kita sin assistance like do sa Tikaw. Nakapadara kita sa mga tao. So, kita man, di man. So, pinulaut na ang mga tao ta para in case may abutan man kita sinin na bagyo, iya din ang tao ta. Opo. Okay, GM, salamat po nun sa hinatag po niyo na oras sa ato programa. As in, salamat po nun po and good morning, GM Edwin Garcia. Salamat po, Sir Olaf. Okay. Good morning po sa mga listeners sa mga viewers sa Straight Talk. Opo. Salamat po. Okay. Yan po mga tugang si GM Edwin Garcia. So,
Nabati po niyo sa aga talaga may ungkitasin scheduled power interruption dahil po yun sa NGCP and schedule na lang sa mga aktibidades na pagwara kuryente. Kaya lang kisira na wala na sin pag-uran wala na sin pag-uran sa aga. Okay, batog po yun sa alas 6 san aga hanggang hopefully di rin na umabot sa alas 6 san gabi. Okay, sa ato mga viewers, shout out dyan sa syempre, ang Barangay Santa Remedios, Barangay Obrero, dito sa ato sa sentro from Zone 1 to Zone 8. Diyos marahay na aga po sa iyo intiro. So, anytime po, makakaulay naman ato sa ato magiging guest para iba kundi ang retired Colonel Ariel Querubin. And nakaprepare naman po kita sin mga kahaputan maski nato mga kaurupod sa media kay kahapon partner nag-rally pang gihapon ang mga estudyante kay bagan na himuunan nila ini kada Biyernes na magrarally laban sa katiwalian sa gobyerno and doon man na hapon ang mga mayors for good governance magkakaigwa si Facebook Live si Pasig Mayor Vico Soto. Abangan po yan i-reshare nato yon sa ato Facebook account na kundiin maimod nato an boses sini Pasig Mayor Vico Soto. Okay, daanison na maaraman taman ang mga best practices lalo na po dyan sa syudad kan Pasig, no? Okay, mga tugang maumang gihapon, speaker na lang ang gamiton ta or mas madali ang speaker Okay, ang connection po nato medyo kung haliw ko ini na case. Speaker na lang. Okay. So mao po 'yon. So advice na lang nato si ato guest si retired Colonel Ariel Querubin. Okay, mga tugang, nagbabatik ko po, nag-iimod sa programang Straight Talk kasama si Olap Gotladera and ang tabayanan po, may video ini si retired Colonel Ariel Querubin pero mawin ang kanya campaign video kaya sabi ko diri man ini kandidato, diri na nato ipaimod pero babasahon na lang nato ang mga write-up, ini si Sir Ariel Porfirio Oliva Querubin. Retired na po siya, hali sa Philippine Marine Corps officer and sayo siya na nakatanggap ng pinaka-highest na military award for courage, sa kanya kabayanihan, the Medal of Valor, Ang tinatawag po ini na Medal of Valor. So ini man po na ato mga military personnel pag nagpapaimod po ini sin kagitingan nira ang kanira kabayanihan, tinatagan man po ini sin medalya, And may mga kaakibat man yon, may mga kaupod man yon na privileges, or sabi na nato perks, being a Medal of Valor awardee. So siya po ay nabuhay sa Dagupan, Pangasinan and 5 po ang bata niya. Graduate siya sa Philippine Military Academy. So mahahapot man nato kung nakay ang mga nasa forefront sa paglilimpya asin pagtutuwid sa paggogobyerno are mostly coming from the PMA, na nangunguna na diyan si Senator Ping Lacson, dati man yon na PMAyer na Philippine Military Academy,
si Baguio City Mayor Magalong, PMA man ini. And of course, yung last na ato naging guest, wala iba si former Senator Gringo Honasan, PMA man yon. And talagang sira ang mga nauna na nakikibaka sa malinig na paggogobyerno. So, naawat naman ini si Lieutenant Colonel Quirubin, ang pinaka highest rank niya as colonel, no? And nagbatog siya sa serbisyo sa Philippine Marine Corps noong 1979 hanggang 2010, no? Kundi nagretiro na siya sa 2010. So sa mga kabataan, sa mga Generation Z na diri inabot ang mga tinatawag na aktibidades, no, sa ato Armed Forces of the Philippines, daghanon ang mga sinulod ni Colonel Ariel Quirubin na mga gera, asin labanan, no? There was even a time na during the Communist Rebellion sa buong Pilipinas, siya nangunguna man doon, ang Moro conflict. And of course, veteranon man ini sa tulo na People Power Revolution, no? So EDSA 1, 1986, EDSA 2 sa panahon ni sino ba yung sa EDSA 2? Si GMA, President Gloria Macapagal Arroyo, and then EDSA 3, no? Sinasabi na EDSA 3. So daghan ang mga awards na nakuha ni Colonel Quirubin. Saro na doon ang Medal of Valor, Distinguished Conduct Star. Paimuntaan na yan doon na picture niya, partner, yung sa cover ng magazine, no? Distinguished Service Star, tulong beses ini natagan sin Distinguished Service Star. Gold Cross, 7 man ang hinatag sa kanya na Gold Cross, asin 12 na Military Merit Medal. So kumbaga dayan to na saro ang cover sa magazine. Na-send ko ba yun sa imo? So talagang all throughout his career, nasa military po siya. And sa nakaagi man na mga eleksyon, sulod man ini sa politika, no? Sa larangan ng politika. Okay? So, maimod nato ang magiging takbo ng kaisipan ng ato mga retired AFP officers and military personnel, lalo na po ang mga retired generals, no? Ini po na gusto nato man makuha ang kanira advokasya, asin ang kanira posisyon, lalo na po sa mga panahon na ini. Okay? So, thank you sa ato ex-cap etot sa paghatag sa ato sa mga informasyon, no? Pirmi nato ini avid listener, no? As in viewer. Okay, sa ato mga Generation Z, tinatawag na Gen Z, good morning po sa iyo mga kabataan. Niya na panahon na pagtindog, as in papaimod sa ato boses, no? Lalo na po mabati sa ato mga opisyales sa gobyerno, ang ato mga hinaing, ang ato mga posisyon kontra po sa korupsyon, lalo na po didi sa ato sa bungto san bulan. And good morning man sa ato Governor Buboy Amor, asin ang mga kaurupod, Vice Governor June Escudero, asin ang mga board members sa ato probinsya. Congratulations sa successful na kasanggayahan festival, asin na itala ang saro na world record na naman para sa ato probinsya. Okay? So nakatadi ka sa to partner man lang na pili brittle, ano?
So, sabi nga, ang pili konserba. Okay? So, sa masunod naman, magkakaigwa na naman kita sin panibag-o na record, world record, no, para sa Sorsogon. Aninulat ko na lang talaga, partner, kung nasa Guinness World of world record and insertions or budget na nakukuha sa probinsya kan Sorsogon na halos sa pinakadako, no, na budget ang naibagsak o naibaba didi sa ato sa probinsya kan Sorsogon. Base pa, no, maaraman tayoon sa mga masunod matapos ang mga investigasyon at sa ICI. Okay, so 2 minutes na lang on the dot ang ato guest. Syempre kay military man yan, pag sinabing alas 8, diri pwede ang 7:59 at diri pwede ang 8:01. So, salamatunon kita kay tinagang kita sin panahon and nag-guest na po si Colonel Kerubin sa podcast ni Corina Sanchez asin ni Julius Babaw. So, didi sa ato sa programang Straight Talk, halos siguro kitaan pang-tulo, pang-upat, and we are very much honored kay awat naman nato ini ka-amigo, no? Si retired Colonel Ariel Kerubin. Retired na ini kaya kaisipan na lang sini na mapaayad ang kamutangan sa ato bansa. Pirang beses na ini na umupod sa mga EDSA uprising, no? Veterano na sa sugad sini na proseso. And we're hoping na makakuha kita sing kaniya mensahe, lalo na po sa mga kaganapan sa niyan na mga panahon na ini, manungod po sini na mga anomalya asin tinatawag na corruption scandal. So straight talk, diretsahan kita sa ato iristoryahan, lalo na po manungod sa issue na ini. And sa mga nakaagi na adlaw, nabati man nato ang mga pronouncements, kanya-kanya sira na mga investigasyon, maski si VP Sara, si Vice President Sara Duterte, inimbestiga din ang laptop acquisition, laptop project ng DepEd. Mga taga DepEd, Department of Education, gumagana pa ba sa iyo laptop? Anhali sa project ni allegedly ang nakakuha sini na laptop project sa DepEd, wala iba si Congressman Saldico. Ayon yan kay Vice President Sara Duterte. Kaya kanya-kanya talaga na investigasyon. May investigasyon ng Office of the Vice President regarding sa nasa sa DepEd si Secretary, dating Secretary Sara Duterte. Ang DPWH, may unman, mauan na una. And then, sumunod man doon ang DOH, Department of Health, na intiro po na mga pinatindog na super health center sa bilog sa Pilipinas. Nasa 600 o 800 na ini, 300 ang diri man nag-ooperate na super health center. So, aramon tayo sa mga masunod man na adlaw, kung ano ang sitwasyon man didi sa super health center nato didi sa Bulan, Sorsogon. Okay, nasa 8:01 na kita. Anytime. Asin hulato nato ang tawag ni retired Colonel Ariel Kerubin, and ready man kita sa ato mga kahaputan. Kung mayon man po kamo mga viewers sin kahaputan, pwede man po kamo maghapot dito sa ato sa comment section, dito sa baba sa ato FB Live, dyan sa comment section kung mayon kamo sin mga kahaputan, no? Sana nasa timing man kita sa ato mga viewers. Okay? So, paabot lang po nato na ato mga kahaputan dyan sa comments section. So, sa mga magko-comment,
after sinina programa na ini, welcome po kamo. Welcome man kamo mag-view sa atong programa. And hopefully, magkaigwa kita sin mayad na discussion, no? Himuunta na lang na maging kare-respeto man, no? Ano ato magiging mga comments, ha? Bawal po ang mga trolls. Bawal ang mga trolls didi sa ato, no? An AI, bawal man po, no? Dapat totoong tao kamo, diri kay artificial intelligence. So daghanon po ang mga kaganapan and saro man ini na magiging epekto sa mayad na tinatawag na kung sakali, no, na mayad na paggogobyerno diri lang sa national government kundi pati didiman sa local government units, no? Intiro po ng mga LGUs hahapot man nato manungod sa kanira mga good governance activities, no? Kanira misyon na magkaigwasin malinig, asin may unsin accountability, asin transparensiya na programa sa kanira administrasyon. Lampas na po ang 100 days ng matapos magsumpa ang ating mga local officials and inaasahan man po nato ang kanira mga report, no, lalo na po didi sa bungto sambulan ang report sa ato acting mayor Cheska May Robles and antabayan na nato yon and lampas na partner ang 100 days. So supposed to be nung nakaagi na simana ang 100 days, inabot na kita niyan sin Sabado. Kaya inuhulat man nato ang 100 days report maski na lang sa ato local government unit of Bulan. Importante po ini na kay po kay naimod nato ang pagbabago, no? Patak pa lang sa June 30 matapos ang oath taking sa mga bagong termino ng mga opisyales. Umingkod tulos sila starting July 1 to 2025. And bago man matapos ang bulan sa July, nag-ingkod po as acting mayor si Cheska May Robles dahil po sa saro na suspension order sa ombudsman, no? Inabot pa ini 30 days na pag-ingkod ni Mayor Mio Gordola. And then, after sa 3 months, niyan po yun, nakatapusan, no? Niyan na bulan, mabalik na gihapon si Mayor Mio Gordola sa kaniya pwesto matapos ang 3-month suspension order ng Office of the Ombudsman. So, okay naman, no? Yun nga, ang hinuhulat man, and matapos man ang papalit, no, ng administrasyon diyan sa Office of the Ombudsman mula kay Martires, kay nag-retire na po yun si Ombudsman Martires, suminulod man niyan si dating DOJ Secretary asin niya na ang ato bago na Ombudsman Boying Remulla. Okay, mga tugang, nasa linya po natin si good morning. Good morning, Sir Ariel. Hello. Hello. Live po tayo sa Facebook, Sir Ariel. Good morning. Yes, good morning. I hope you can hear me. Okay naman po. Loud and clear. Kumusta po kayo, Sir Ariel? And kumusta naman ang ating retirement? Well, okay lang naman din tayo, no? Kasi we were not fortunate to be elected to the Senate last time, but nothing has changed. No, my love for my country and people has
has not diminished, no? In fact, I'm so fortunate kasi I was able to create a bigger network of well-meaning friends. It's more gratifying than winning, no? Mhm. But masarap ang pakiramdam mo na when you go around, people recognize you, they ano, no? Ano sila. So, maano naman tayo. Okay naman yung buhay natin ngayon at with what is happening now, nakita naman ninyo, kung pinalad ka ron, edi kahit wala ka nagawa, ang tingin ng tao sa'yo, corrupt ka. Opo. Sir Ariel, nakikinig po ang ating mga kababayan dito sa Bicol and syempre sa buong mundo. Batiin po natin sila. Yeah, magandang umaga, no? Magandang araw sa inyong lahat dyan sa Bicol at sa buong Pilipinas, no? At sa lahat ng mga sumusubaybay sa programa mo, Olaf. Opo. Salamat po sa pagpapaunlak, Sir Ariel. Medyo matagal-tagal tayong hindi nagkausap o nagkita. Pero at this time po, maganda po na na-invite po namin kayo kasi naging active din kayo ngayon sa advokasya, lalo na po sa pagbabago nitong sistema nga ng korupsyon. Ano po masasabi nyo sa mga kaganapan ngayong mga nakaraang linggo o buwan? Well, ano naman, no? Sumusubaybay tayo dito sa mga nangyayari at yun nga yung ating samahan ng loob, no? Galit natin kasi nakulong tayo, no? Nakulong tayo ng 2 beses. Namatay tayo, nasubukan natin nadala sa morgue. Lumaban tayo sa mga katiwalian, sa tingin natin na yun, sa paninindigan natin. Napapanahon na ngayon na dapat ang ipinukulong nila yung mga nagnakaw, mapagsamantala, yung mga ganit na yan na ang daming namatay, no, ng mga kababayan natin. Ang daming nasalanta, ang daming nasira na gamit, yung mga farmers natin, hindi ano, no, nasalanta, sira yung kanilang pananim dahil dito sa ginawa nila, no? So, dapat merong managot. Yun ang pinaka-importante na walang mangyayari, no, yung trust ng ating mga kababayan, hindi maibabalik yan kung walang nakikita nila na naging accountable, no? Walang nakikita sila na nakulong, nakasuhan, at walang nababawi na pera sa kanila, yung sa mga nagwaldas na yan, di ba? Dapat kasi may soli nila dahil mayroon naman doon sa mga kontrata na yan na pwedeng pag wala yung project, anong magpapakita nila na guarantee na natapos nila yung project kung wala naman pala. So, Sir Ariel, nakikita natin, kahapon lang napanood natin yung mga rally ngayon sa kalsada, lalo na sa mga Generation Z, no? Mga estudyante, mga kabataan. Ano pong masasabi ninyo sa patuloy na pagrarally? Meron ba itong kahihinatnan? Well, maganda na nakakapagpaalala sila, no? Ipapaalala nila sa gobyerno na merong mga ganito na mga mamamayan na may malasakit, no? Pero ito lang yung napansin ko dyan. September 21, nag-attend ako ng rally. Yung alam niyo yung issue ng corruption, ito dapat yung pwede magbuo sa atin, no? Ito yung finally makapag-unite sa ating mga Pilipino. Pero sad to say, paglabas ko na, pag-uwi ko na ganyan, galing ng People Power Monument, meron ako naririnig doon na ibalik yung mga Duterte, meron na mga forma iba ron na bumaba, mag-resign si PBBM. Ano ba talaga issue natin? Kaya wala tayong kasi kung tinatanong nila ako, meron pa ng tipping point. Kasi sabi ko nga, there's always a tipping point. Kung EDSA 1, 2, and 3, bakit nagkaroon ng ganyan? Yung EDSA 3, ito yung aborted na di ba? Yung pag-assault nila sa Malacanang. Wala naman nangyari doon na pero I was involved one way or another dito sa EDSA 1, 2, and 3 na to. Pero yun nga, makikita mo na itong mga exercises na to,
yung military had a major role. Walang mga pagbabago kung walang suporta yung military. Ngayon, sa nangyayari na to, pakita natin muna na nagkakaisa tayo. No, ang issue is corruption. So pag nakita siguro, nakita ito ng rank and file ng Armed Forces. Maaring pag nakita nila may critical mass, malay mo magbago yung isip nila na totoo, nakaisa kami sa taong bayan, na galit dito sa corruption na to, di ba? So, Sir Ariel, alam naman natin yung mga retired generals and officers nag-uusap-usap din. Kumusta naman po ang kanilang posisyon sa sitwasyon na nangyayari ngayon? Well, ito na pa masasabi ko dyan, no? Totoo yan. Marami nag-meet, mga retired generals, retired senior officers. They come from different affiliation, political persuasion. Pero, you know what? Yun nga yung nakikita natin na kahit anong sabihin namin ng mga retired, wala na kami. Di ba? Ang opinion lang namin, ang lumalabas, ang idea lang namin. Pero ibig sabihin, I hope, no, we can convince people really na to come out na nagkakaisa. No? There's such thing, sabi ko nga, yung critical mass. Yes, Sir Ariel, alam naman natin na naging active participant kayo noong 1986 People Revolution at yung mga succeeding na EDSA uprisings. Hindi ba natuto na ang Pilipino matapos itong mga EDSA 1? Well, yun nga ang sinasabi ko, Olaf, na like ngayon, nung nangyari noong September 21, for example, na ang issue was corruption, na sana nagkaisa tayo. Yun din, EDSA 1 na yan. Ano bang lesson na nakuha natin? Di ba? Sabi ko, we started, no? Kaya pinagmamalaki ko na kung hindi namin nahuli noon yung security detail ni then Minister Bobby Ongpin ng February 21 ng alas 10 ng gabi, nung uhulihin na namin sila Senator Unasan, sila Senator Enrile, nagtago na sila sa Aguinaldo. Nagtawag na sila na suporta, dumating na yung support na hiningi nila kay Cardinal C. Sumama na sa kanila si General Ramos. Pero that was an aborted coup. O ngayon, it was a bloodless people power revolution. Walang naganak na kung meron man, ilan lang. Eh di ba sana yun ang pagkakataon na sinis natin, nagkaisa tayo, tapos isulong na natin lahat ng gusto natin na mangyari. Pero anong natin? Di ba, namili tayo, na nilagay natin ng mga politiko na they're so vindictive. So makikita mo yung vicious cycle hanggang ngayon. Bababa yung presidente, bababa ganyan. Away-away pa rin tayo. We're so polarized. Sir Ariel, hindi ba masasabi natin na itong nangyayari ngayon ay labanan lang ng dalawang political dynasties, Dutertes versus Marcos? Well, yan ang pananaw ng nasa baba na nakikita natin, yung ordinaryong tao. Pero ito ba yung hihingi natin na solusyon? Ang solusyon natin, yung sistema na bulok na sabihin natin, di ba? Yun ang dapat natin tutukan. Hindi yung nagbabangayan yung dalawang kawawa lang tayo. Sabi ko nga, we are so polarized, and even yung mga news ngayon, kung papansinin mo, hindi mo na alam yung totoong news kasi may PR dito, si ganito, may PR. Lahat, ang daming fake news. Dapat yung mga tao, they should be more discerning. Yes, Sir Ariel, kung kayo po magbibigay ng advice kay Pangulong Bongbong Marcos tungkol dito sa corruption scandal, ano pong mabibigay ninyong advice sa kanya? Yung pagbulgar niya dito sa kanyang zona, napakalaking bagay niyan. Kasi, di ba, nakita niya. Ngayon,
itong mga ibang tao na hindi man nila nakita na kung wala yung PBBM na yan na nagbulgar nitong mga to, wala tayo ay pinag-uusapan. Diba? So, ang sabi ng iba, resign. Well, sundan lang natin yung ebidensya at wala dapat sacred cow. Kung later on, ang matutumbok niya, yung sinasabi ng mga tao na nakapirma raw siya dito, ganyan, so be it. Di ba, may immunity siya ngayon. O kung yung mga kaso later on nakikita nila, then when he steps down, then naman nila i-file yan na kaso, di ba? But ngayon, seryosohin dapat nila. Dapat ipakita ng gobyerno na to ngayon yung kanyang sinseridad, yung resolve ba, yung ano niya na gusto niyang wakasan itong mga malpractices na to. So, yun lang ang hinihingi ng tao. Kung sasabihan, pakiusap ko sa kanila, gaya ng ICI na akala namin magiging transparent, open sa public, and nagko-close door yung hearing, pagdududahan nila na baka may compromise, may so ito ang mga hinihingi ng taong bayan na kasagutan. Meron dapat makulong, managot sa mga lahat ng mga katiwalian na to. Yes, Sir Ariel, bilang dating AFP officer at alam ko nakikita din ninyo kung ano yung mga kaisipan ng ating mga active personnel, no, sa AFP, sa PNP. Ano kaya sa tingin niyo yung tumatakbo sa isip nila sa mga panahon ngayon? Walang pinag-iba sa mga kababayan din natin na galit na galit. No, galit na galit. Kaya lang sila, meron silang sinumpaan kasi, di ba? Na sa Constitution, that they should be protector of the people and the state. So, well, ay hindi, may ano yan, hindi mo pwedeng, buti nga sabi ko, na andyan sila, na nag-maintain pa rin ng order. Kasi, you can just imagine, no, sa pagbubuyo nila, itong mga itong magkabilaan na, no. Kung nangyari uli yung 1989, for example, na nagbarila, nagpatayan yung mga sundalo. It took many years, no? Yung animosity na na-create from that took many years to heal. So, yun ba, kung hindi rin lang sila nagkakaisa, no? Huwag na nilang pag-isipan pa na ano, kasi gaya nung EDSA 2 na yan. Sabi ko, kung sa EDSA 2 na yan, yung nag-withdraw na si Angie Reyes, yung Chief of Staff. Dala-dala niya yung buong armed forces Pero yung kung natuloy yung balak nila General Espinosa noon na i-assault yung Malacanang, kung saan according to intel report na sabi ni General Corpus sa akin Ariel, kasama ka doon sa mag-a-assault sa Malacanang. Bakit naman naandun ako sa Palawan pati ko gagamitin nila. They need a face. They need somebody na kahit papano posible makapag-recruit na nasa active service. So, yun naman yung ginagamit nila. So, I told General Corpus, sabi ko, no sir, naandun ako sa Palawan anong tropa ko dyan sa Manila. Kaya paglabas ni Chief of Staff, Ariel, sabi niya, isang tanong lang, are you for the chain of command? Yes. Balik ka na sa Palawan, sabi niya. Nabukasan, tumawag yung kanyang isang opisyal niya na classmate ko. Sabi niya, Dok, kausapin ka ni Chief of Staff. Usap kami ni Chief of Staff, sabi niya, Ariel, manood ka lang sa TV at huwag ka magpalipad ng kahit na anong eroplano dyan. Makita ko ng hapon, naglulundag na sila. Bumaliktad na sila. So, natanggal na si Erap, di ba? Pero ang maganda ron, buo na itawid niya yung armed forces. Pero kung merong pwersa na nag-assault kunwari sa Malacanang, nagbarilan na naman, baka tayo ngayon, hindi na umusad yung ekonomiya natin. Okay, Sir Ariel, ito na yung straight talk. Saan papunta ang corruption scandal na ito? Well, sa nakikita ko naman na may mga pinail na kaso sa ombudsman. Maaari lang kasi yung wheels of justice nga, yung sinasabi natin dito medyo mabagal.
na yan din sana yung isa sa mga i-reform natin, no? Kasi judicial system na yan, mag-file ka ng kaso, tutulungan nila, tapos later on, dahil nga sa nakatenga, nakatulog yung kaso mo, i-dismiss na nila kasi nag-prescribe na. Sana hindi ganon. Ito dapat gawin nila na mabilis pa na mag-form sila siguro ng isang na talagang paspasan nila kasi yun ang hinihingi ng taong bayan. Yung makita sila na mabilis ang solusyon. No? So, yan. Sa nakikita ko, no? Although, ano lang ako, medyo na-frustrate. Nung nag-resign si Mayor Magadong, nag-resign din si Senator Ping. Kasi ito mga to, nakabaro natin dati, nakita ko, parehas kami ng mga ang pag-iisip. No? Kaya nga yung sabi ni Senator Ping na sundan natin yung ebidensya at kung saan papupunta yun, there should be no sacred cow. Dapat ganun. Di ba? Opo. So sa akin, hayaan natin, no? Ang maganda lang dito is may nakikita ka na ginagawa nila. Secretary Dizon, for example, si Vince, napakasipag din yan. No? Na iikot niya. Ang hinihingi ko pa, yung kooperasyon din ng taong bayan, yung mga nakakaalam dito, no? Sa mga katiwalian na to, lumapit lang sila. No? Yung armed forces, sinama nila sa ICI. O yung ISAF na yan, they can contribute. No? Kasi may intel all over the country yan. So, sabihin nila, no, kung ay dito may anomalya, ganito, ganyan. Basta magpakita sila ng ebidensya rin. Kasi, kung magsasabi ka rin lang para maano, no? It's all, napansinin mo, no? opo. Ilalagay ka sa bar of public opinion. Sisirain ka muna, no? Dapat ipakita nila yung ebidensya lahat. Otherwise, walang mangyayari. Sisiraan lang tayo lahat. Tama yung sabi mo. Sa kabilang kampo, nagbabatuhan ng kung ano-ano, pero sundin lang natin yung ebidensya na yan. So Sir Ariel, salamat po sa oras na binigay po ninyo. Huling mensahe po sa ating mga viewers, no, sa ating mga kababayan, lalo na po sa isang retired colonel and Medal of Valor awardee sa serbisyo, Sir Ariel Quirubin, sa ating mga listeners. Yes, Olaf, no, ito lang yung aking panawagan na tama lang, no, yung ginagawa natin na lumalabas tayo, nagrarally tayo, lahat. Pero yun nga, sana sabi ko, maano tayo, let's be more vigilant ba na, di ba, sabi ni Mayor Magado, yung iba dyan, yung ebidensya nila, ina-alter na nila. So, doon sa mga nakakaalam nito na kung meron kayong alam na ganito, ilapit nyo kaagad, no, sa kinaukulan para talagang mahirap pa siguro ma-eradicate yung corruption na yan kasi panahon pa ni Cristo meron ng corruption na yan. No, pero kahit pa paano ma-minimize, importante na itong mga hinayupak nito na mga danit ba, mga matatakaw sa pera na yan, mag-isip-isip sila. They should moderate their greed. No? So, yun lang panawagan ko na huwag po tayo mawalan ng pag-asa. Gaya ko po, ang sabi ko nga palagi, dapat matapat, matapang natin harapin, no, ang ating kinabukasan. Meaning, itong mga to, no, kahit pa paano it gives us hope. No? May ginagawa sila. At sabi ko nga, huwag nating, sabi, resign, BBM. Ang tanong dyan, sinong papalit? Diba? Si BP. Ngayon, yan ang mga natin, na politika na naman. Yan ang dyan. Hindi pa tayo dapat
kahit papaano, ibigay natin yung credit doon sa presidente na nagpulgar nito. No? Maaari siguro, napirmahan niya noon na nakita niya, pero nakita niya na may mga ghost projects na yan. Nung nilabas niya, di ba, ito ngayon, pinag-uusapan natin. Kung hindi niya ginawa yun, wala tayo, tahimik lang tayo lahat kasi tinanggap na natin yung sistema na yan na nung eleksyon, okay lang na binili yung boto mo, no? Ganon eh. Anong ginamit nila na pinambili ng boto? Di ba galing dito? Sa mga ghost projects na yan. May dagdag ko lang, Sir Ariel, kung makakausap nyo si Congressman Saldico, ano pong may papayo nyo sa kanya? Kasi flight means guilt, di ba? Oh, yeah. Alam mo, Ola, yung nag-surface ba na witness niya, na isa sa mga nagsabi, no? Yung Orly Gutesa, Master Sergeant to na Marines, na nalaman ko na lang later on, nakasama ko pala yan sa all-out war noong 2000. Nasa 4th Marine Battalion siya, nasa 1st Marine Battalion ako. Kami yung galing ng Palawan na dinala sa Central Mindanao. Yung kanyang serbisyo noon at that time, maayos. Kasi nakapag-retire naman siya na Master Sergeant. Kaya nga nung paglabas niya nagulat ako. Nag-post ako na Orly, Regala, Gutesa, you made me proud as a Marine. I hope, other similarly situated na security detail, if they too, if their conscience is bothered, hindi lumabas din sila. Di ba? Pero yun nga, balik tayo hindi porket may sinabi siya, hook, line, and sinker, maniniwala ka na. Imbestigahan nila. Di ba? Ang sasabihin ko lang kay Saldi, ingat, alam mo, maraming tropa yung Marines dyan na may narinig nga ako na isa Sabi niya alam mo, Taps, kausap niya Marines kulang pa nga yung sinabi ni Saldi. Ni Orly. Sabi niya. Meaning, merong pagkat, may konting credibility yung tao kung meron man, di ba? So, yun lang. Sasabihin ko kay bumalik siya dito, harapin niya ito. Alam mo yan, Okay. Nakita ko yan, pinuntahan ko yan sa opisina niya, sa Congress, di ba? Kasi kahit papano, sabi nila, yan daw sa Bicol, yan daw yung may clout, no? Kasi kung yung mayaman o yung may pera, very powerful yan. Nakakapagdikta siya, di ba? Kasi may pera So, in my case, I went to see him not for the money, dun lang sa pwede niya akong masabing i-endorse ba sa mga kaibigan niya sa Bicol. Yeah. So, kaibigan din natin, pero yun nga, tama ka. Yung hindi niya pagbalik dito, di ba, kahit saan kahit pa paano, mag-speculate ka na siguro guilty. Guilty ito. Kaya lang, may pa rin tayo na sinasabi tayo na you are innocent unless proven guilty. So, dadaan pa rin natin sa korte. Hindi sa bar of public opinion. Kasi kung sa public opinion, guilty na siya. May dagdag ko lang, Sir Ariel, kasi marami rin yan. Katulad nung nila Speaker Martin Romualdez, si Congressman Saldico nag-resign, no? Kung hindi lang dun sa pagiging speaker, sa pwesto, sa pagiging congressman, at yung iba pang mga sangkot, is a resignation enough? No, of course not. Of course not. That's siguro, first step lang yan. Kasi even sa mga investigasyon, di ba? Pero sinasabi na i-suspend ka, you might take a leave para hindi mo ma-influensahan yung mga nag-iimbestiga. So that's just the first step.
right. And then allow the process to go on. Yung sinasabi due process. So, I guess, Sir Ariel, antabayanan namin kayo sa mga balita, no? Lalo na dyan sa Metro Manila, sa mga susunod pang mga kaganapan, no? Lalo na po dyan sa mga street rallies. Any message din po sa ating mga kabataan, no? Lalo na yung mga estudyante at yung mga Generation Z o Gen Z na tinatawag sa nangyayari pong sitwasyon ngayon. Well, tama sabi ko nga dapat they should be the ones na to take over from us. Kasi kumbaga sa yung Ariel Kerubin magse 70 years old na. Ganito pa rin ba ako na aktivista pa rin na parang dapat itong mga bata mas sila kasi future nila ay nakasalalay dito. Di ba? Maaring ako na taon lang na dati aktivista rin ako nung high school ako, hanggang ngayon hindi pa rin nawala. Kaya lang, meron bang nagmelo ka, no? Medyo tempered na, iba na yung kaya yun nga sinasabi ko, nasa mga kabataan ngayon. No, tama kayo, tama itong ginagawa. Itigil muna niyo yung paglalaro ng mga computer na yan, o palagi kayo sa social media, o dapat ipakita ninyo yung tunay ninyong pagmamahal sa bayan. Malasakit sa kapwa nyo, taong bayan. No? Yun lang, ang hinihingi ko sa mga kabataan ngayon. Isingit ko na rin lang dahil siyempre, sabi ko nga, tinupos natin yung revival, mandatory na ROTC na yan. Magkali sila dito. Hindi lang yung kasi sabi ko nga, when push comes to shove, itong threat natin ngayon na yung ng China, at least meron tayong mga kabataan na naandyan. So, on that note, Sir Ariel, salamat po sa oras na binigay po ninyo and God bless po, Sir Ariel Kerubin. Yeah, salamat sa iyo, Olaf. Salamat sa lahat mga nakikinig sa programa. Opo. Anytime po sa Sir Ariel, pagka Saturdays na meron tayong mensahe na ipapaabot, open po tayo sa ating programa. Salamat po, Sir Ariel Kerubin. Okay, mga tugang, maupo yun, and retired Colonel Medal of Valor awardee, partner. Minsan lang yun. Kung ikaw isa kang aktibo na militar, no? Isang military personnel at ikaw ang sumasalubong ng kung ikaw mismo ang sumasalubong ng bala, yan talaga ang makukuha mo, no? Yung Medal of Valor. Okay. So, napakalalim at napakalawak ng ating diskusyon, no? Manungod po sa mga pangyayari na sitwasyon ngayong mga panahon na ito, lalo na po sa usapin ng corruption scandal, no? Na kinaharap ng ating gobyerno, whether national or local. Okay, maraming salamat. Marami rin tayo napulot na, lalo na yung mga marites natin, partner. Yung mga marites natin, maraming napulot dun sa interview natin kay Sir Ariel Kerubin, na kung saan ay naging tao din pala niya itong si Master Sergeant, retired Master Sergeant Orly Gutesa, no? So, mamaya himayin natin 'yan para ilabas natin yung mga quotable quotes natin sa interview natin kay retired Colonel Ariel Kerubin. So, time check mga tugang, nasa 45 minutes past 8 a.m. Nasa alas 8:37 na, no? Sa oras na to. Sa pagbabalik, no? Ma-break lang muna kita sin diyo na oras.
And sa pagbabalik po ng Straight Talk kasama si Olap Gotladera, padagos po nato ang ato diskusyon saan pupunta ang corruption scandal. Ito pong mga pangyayari na ginaganap sa ating bayan. Okay po. kalugan sa atong mga viewers, no? Nanonood po kayo sa Straight Talk kasama si Olap Gotladera, kung saan kakatapos lang natin nung interview kay retired Colonel Ariel Querubin. And sa pinaka-latest po, mga tugang ng Pulse Asia Survey, manungod po ini sa approval ratings, no? I-post natin yan. Yung approval ratings ng ating mga opisyales, no? Simula kay President Ferdinand Marcos Jr.,
ito pong survey na ito ay ginawa ng Pulse Asia simula nung September 27 hanggang September 30 ngayong taon. So, natapos na yung pagputok ng mga issues sa corruption scandal na kung saan noong June 2025, nito lang nakaraan na mga kasama, ang approval rating ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay nasa 42%. Bumaba ito. Bumaba ito ngayong September, nasa 33% na lamang. So medyo malaki-laki po ang binaba ng approval rating ni Pangulo. Samantala naman si Vice President Sara Duterte noong June nitong taon nasa 59%. So mataas pa rin talaga ang approval rating ni Vice President Sara at ngayong September naman ay bumaba ito sa 55%. So 4% ang nalagas sa approval rating ni Vice President Sara Duterte. Sa Senado naman, ang approval rating ng Senado ay noong Hunyo umabot sa 53%. Mataas po ito, 53%. Pero ngayong September, matapos ang pagyanig ng tinatawag nga na mga insertions, corruption scandal, bumagsak po ito sa 42%. 42%. And diyan naman sa Kamara, sa House of Representatives, noong Hunyo, nasa 47% ang approval rating ng House of Representatives. At bumulusok naman ito. Bumulusok sa 30% ngayong September. Talagang malaking kabawasan ito sa approval rating. Kasi yung mga bida dito, medyo marami-rami ang mga bida dito sa House of Representatives, no? Simula kay Speaker Martin Romualdez, sumunod naman dyan si dating Appropriations Committee Chairman Zaldico, bumagsak from 47% na approval rating, bumaba ito. So sa mga trust rating naman, sa trust rating ni President Marcos, bumaba ito down to 34% in September, no? Dito natin makikita yung sinasabi na pagtitiwala ng taong bayan. So from 39% noong June, bumaba ito sa 34%. At ito namang kay Vice President Duterte, umangat pa nga ang pagtitiwala. Mantakin po ninyo, noong June, nakaraang June nitong taon, nasa 54%. Ito pong binabasa ko, trust rating na po ito. Iba na po ito sa approval rating. So from 54%, tumaas pa sa 56% ang pagtitiwala sa Vice President, no? So sabi nga ng Pulse Asia, the President registered a big plurality distrust rating at 45%, while most Filipinos expressed trust in the Vice President at 56%. Okay, mga tugang, siguro ko sa masunod na Sabado sa ating programa sa Straight Talk, sana makaulay na to, makaistorya na to. And Executive Director, dati ko man naging kaupod, no, diyan sa De La Salle University bilang professor, no, ang head ng Pulse Asia, si Sir Ronnie Holmes. Sana nga, Sir Ronnie, mapaunlakan mo po kami sa pag-discuss, no? Dito po sa mga survey results ng Pulse Asia.
Okay mga tugang, halos nasa pirang minuto na lang kita. Time check, nasa alas 8:47. And papadagos po nato ang pag-coverage nato sa mga kaganapan manungod sa corruption scandal. And kanina, hihimayin natin ang mga binitawang salita, no, ni dating sabihin natin ang retired colonel na si Ariel Querubin. Salamat nun, Sir Ariel. Next time ako na po ang tatawag sa inyo. Pasensya na po. At dahil nga po, actually, kaya naman natin tawagan siya through Viber or Messenger, partner. So, hindi lang natin kasi hindi ko lang alam yung oras kung may ginagawa siya o kaya inantay na lang natin yung tawag niya. So, at any rate, mga tugang, sa ato mga viewers all over the world, ganyan po ang live natin dito sa nasa may lang kita parte ng moon, no? Nasa buwan po tayo, sa Bulan, Sorsogon. At salamat sa teknolohiya, itong mga interview natin, hindi po AI ito, at hindi rin po mga trolls yung ating mga sumusubaybay sa ating programa. And malalaman natin sa mga darating na episode. Two-header po kita. Kanina, naging guest natin si GM Soreco 1, GM Edwin Garcia. And sumunod naman si retired Colonel and Medal of Valor awardee, Sir Ariel Querubin. So, malaking bagay po na nagkakadagdag kita ng ating kaalaman, no? Lalo na po sa mga kaganapan sa ating kapalibutan. And hayaan din po natin na magkaroon tayo ng mga update, no? Lalo na po dito sa Bayan ng Bulan. Kasi nga hindi rin tayo pinalampas, no? Lalo na itong pag-iimbestiga ng DOH Region 5 dahil sa direktiba ni DOH Secretary Herbosa manungod sa mga super health centers na tinayo sa buong Pilipinas, karamihan dyan dito sa Luzon Island. And isa na po ang nagbenepisyo diyan ang ating bayan, no? Ang bayan ng Bulan. So malaman din natin probably sa 100 days report, malaman din natin kung ano na ang status ng Super Health Center dito sa Bulan. Nandyan lang yan sa likod ng bagong munisipyo na kailangan din natin malaman kung operational na ba ito at kung kumusta na ang status nito, no? So maraming salamat po sa Interrogabos. Mag-iingat po kita. Inaasahan pa rin ang bagyong Ramil. At sa buong araw, medyo lumiwanag din ang panahon. Pero inaasahan po na may dala pa rin ito na pag-ulan. Okay? Salamatunon po, gihapon sa Intero. Sa masunod naman na Sabado, suro Sabado lang una kita. Suro Sabado lang una kita. And salamatunon sa ato mga sponsors. Si Attorney Boots Corvette, pirmi naman yung nagdadanon. Lalo na po, didi sa ato sa parokya, San Saint John Paul II Parish Church. Asin ang mga dinadanunan man yan, mga scholars, no? Didi sa Bulan. And of course, Ning's Restaurant, Amaras Photography Studio, Bulan Veterinary Clinic, para sa iyo mga fur babies. Pa-check up na niyo ang mga tama niyo na ayam, asin meow meow, mga kuting, sa ato man mga kaurupod, daragang magayon. Okay. So saro man po ini na ato sponsors didi. Daragang magayon soap. O ibuda, may sabon na para sa mga kababaihan, sa mga kabataan, para kamo maging magayon, gamito niyo ini na daragang magayon. Okay mga tugang, so mauna lang po yon ang sa ato programa. And inaasahan po natin na sa mga susunod na linggo ay magkakaroon ng gihapon kita sin mga balik-taktakan
magkakaigwa kita sin mga guests from national, local, and hopefully ma-invite din natin ang mga local officials, no, sa mga susunod na araw para maghatag man sa kanilang mga reports, whether they come here live, dili maging guest nato sa ato programa, or magtawag lang sa ato phone number or through FB Messenger. Salamatunon mga tugang, ini po si Olap Gotladera sa na naman na edisyon sa ato programang Straight Talk. Another day, sabi nga ni, another day, another Straight Talk with Olap Gotladera. Salamatunon po.